Good day! Ngayon, tuturuan ko kayo ng basic table napkin design. So, ang una mong kailangan is, of course, isang square na tablecloth. Kung wala naman, square na panyo for practice muna. So, ang size na itong gagamitin ko ay 20 by 20, but you can also use a smaller one. So, let's start. Ang unang design na gagawin natin is yung tinatawag na pyramid. So, basic lang mo siya gawin. Ang una natin gagawin is to make a triangle. So, fold natin to. Ayan. Fold. Fold natin into a triangle. Ayan. So, may triangle ka na. Next step, i-fold natin yung both ends ng triangle papunta sa gitna. So, katulad nito. Ayan. And kabila. Ayan. So, para siya naging maliit na diamond. Next step natin is i-flip natin tong tablecloth natin sa likod, katulad nito. Then, form a triangle ulit. So, kunin natin dulo. Yan. So, ganyan na siya. Ngayon, ang last step natin is to flip. So, bubuksan natin dito banda. Then, ganyan. So, ayan na yung magiging itsura ng ating pyramid na table napkin design. Yan. So, dapat nakatayo siya. Ang next naman natin is yung tinatawag na design na artichoke o lotus. So, gagawin natin parang bulaklak yung table napkin design natin. So, let's start. So, nakaganito ulit ang ating tablecloth. Tapos, fold lang natin yung ends niya. Papunta dun sa gitna. Ayan. So, ayan. Then, the other end. Kung maliit lang ang gamit yung table napkin, pwede na tong i-flip para sa next step. Pero dahil malaki yung akin, igagawin ko siyang double lotus. Paano yun? So, fold ko siya ulit ng mas maliit bago ko siya i-flip. Ayan. Ayan. And ito, this one. Tayo lang natin. So, na-fold na natin. Ngayon, pwede na natin siya i-flip. So, tupi ulit sa corners. Okay. Ito rin. And this one. Ngayon, gagawin natin yung petals. Paano yun? Underneath ng bawat naka-angle na fold natin, may flip dyan. Ito, kukunin natin siya at gagawin petal. So, nasa ilalim. Ayan. Then, next. Ayan. Meron ka ng lotus. Next naman natin is yung tinatawag na bishop hat o parang sombrero. So, instead na mag-start tayo sa shape na diamond, naka-square naman yung tablecloth natin ngayon, then we will fold it crosswise. So, after folding crosswise, if-fold natin siya into triangle, yung both sides niya. So, from our left, tutupin natin siya pa center. Ayan. Then, reverse naman sa kabila. From bottom to top naman siya. Ayan. Okay. Next natin is iharap natin yung shape ng paganito sa atin. Then, flip. Ayan. If-fold natin itong shape na ito into crosswise. So, paano po yun? Ganito. Ayan.
Then, as you can see, may triangle dito, dito wala. Ilalabas natin yung tip nito. So, nasa ilalim yan, kukunin lang. Ayan. Para mag-lock yung isang side, iangat natin itong triangle na to at ipapasok yung isa. Ayan. Then, balik natin yung triangle. Kabila naman. Para mag-lock siya. So, ito na siya. Then, isusok-sok mo na lang siya doon sa kabilang side. Ayan. So, parang may sombrero ka na. Then, buklatin yung ilalim para magkaroon ng stand. Then, pwede mo na siyang itayo. Ayan. Meron ka ng bishop hat. Next design naman natin is yung nilalagay naman sa wine glass or goblet. Ang tawag naman dito ay rose. So, diamond tayo. Gagawin natin siyang triangle. Katulad kanina. And flatten out. Ngayon, magfo-fold naman tayo from the bottom ng ating triangle 3 times hanggang doon. Okay? So, gano'ng kakapal? Depende sa inyo. So, usually sa akin, mga nasa 1.5 inch kada fold. So, 1, 2, and 3. So, itong body na to ang magiging petals ng ating rose. At itong end naman ang magiging leaves ng ating bulaklak. So, iro-roll yun natin siya. So, from the right or from the left, kahit sa anong side, i-fold mo lang siya. Ng ikli. Yan. Pwede na yan. Then, roll lang natin. Okay. So, dire-diretso lang yung roll natin hanggang umabot tayo sa kabilang side. Yan. So, roll lang po ng masiksik. Yan. So, yung kabilang side ng ating rose, itatak in lang natin dito to lock our flower. Yan. Pasok lang natin siya dito. Yan, para mag-lock lang siya. Yan. So, meron na tayo ng rose. So, ngayon, yung dalawang end, as you can see, itong dalawang to, gagawin naman natin siyang dahon. So, bubulat-latin lang natin siya. Yan. Then, yung kabilang side. Then, gawin lang natin siyang parang dahon. So, ayan. Mayroon ka ng roses. Tapos ilalagay mo na siya doon sa ating goblet. Next design naman is yung fan. So, parang itsurang pamaypay naman po yung ating table napkin. So, ngayon, naka-square siya. Fold natin siya lengthwise. Ayan. Ayan. So, naka-fold na siya lengthwise. Ngayon, magtutupi tayo ng arcadian. Ano yun? So, ganito siya. So, para ka lang gumagawa ng salitang fold. Yan. Yan. Tapos, yan ulit. Yan. Diin lang natin kada fold to make sure na meron tayong itsurang fan later. Yan. Then, tupi ulit. Tupi ulit. Last one. Ayan. So, na-fold na natin. Hindi natin bubuuin yung pag-fold natin. So, para na siyang maliliit na kortina. Ngayon, ang gagawin is we will flip it over. Tapos, fold natin siya into half. Ayan. So, ganyan magiging itsura niya. Then,
Itong flip na to, ilalak lang natin doon sa gitna. Yan. So, susuksok lang natin siya dyan. Itatakin lang natin para may stand yung ating fan. Tapos bubuksan na natin. Ayan. So, ayan na yung tinatawag nating fan.